So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Ano nga ba ang charging system? Gaano nga ba kahalaga ito sa ating mga motor o maging sa mga sasakyan? Lingid naman sa kaalaman natin na ito ang dahilan kung bakit napapagana natin ang starter motor, maging mga electrical accessories tulad ng mga ilaw, busina, placer at marami pang iba. Upang makumpleto ang ating charging system, mangangailangan tayo ng battery, stator, regulator rectifier, or charger. Kung isa sa mga ito ay masira o mawala, tiyak na napakalaking problema para sa ating mga rider, sapagkat ang battery, siya ang nagpapagana sa lahat ng electrical components. Samantala, ang regulator naman, siya ang nagkokontrol ng dami ng kuryente para maiwasan ang pagka-overcharge sa ating mga battery o maiwasan ang pagkasira nito. Ang stator naman, siya ang lumilikha ng kuryente para iimbak o ma-store sa ating battery. Sa panahon ngayon, bagong teknolohiya at marami ng high-tech na mga motor na hindi na gumagamit ng regulator o charger, gumagamit na sila ng computer box na siyang nagbibigay ng eksaktong dami ng kuryente sa ating battery upang hindi ma-overcharge ang mga ito o masira. Kaya naman kung nais mo ang ganitong talakayan, ay ituturo ko sa inyo ng step by step kung paano mag-troubleshoot ng charging system sa ating mga motor. Kaya't kung bago ka pa lang sa akin channel o napadaan ka lang, huwag nyo pong kalimutan mga padreng na paki-like, paki-subscribe, pakit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Kaya tara, simulan na natin. Ang modelo natin sa araw na ito ay Honda Click 150. Ito ang charging system diagram ng Honda Click 150. Mga padreng, kung nais nyong magkaroon ng ganitong copy, paki-screenshot nyo na lang po. Ayan, para mapag-aralan nyo rin po. Ngayon, ituturo ko ng step by step kung paano mag-troubleshoot. Halimbawang ayaw magkarga po ng inyong motor. Kaya kung ikaw ay naka Honda Click 150, para sa itong video na ito mga padreng. So halimbawang ayaw mag-charge ng inyong battery, so ang sisimulan po natin dyan na dapat alam mo ang mga bumubuo sa charging system ng Honda Click 150. Ang bumubuo sa charging system ng Honda Click 150, siyempre may battery tayo, stator, yung ating computer box, yung ating switch o ignition switch, yung ating main relay, starter charging relay. Siyempre meron din tayong 10 ampere na fuse tsaka 25 ampere na fuse. So halimbawang ayaw magkarga ng inyong mga motor mga padreng, ang sisimulan lang po natin dyan, gagamit tayo ng test light. So ito ang ating test light mga padreng. So ayan sana po masundan nyo. Siyempre ang una natin gagawin, i-check na muna natin yung ilagay natin tong clip sa negative. Ayan, ganyan. Tapos ito, dapat iilaw yan. So siyempre kung hindi nagcha-charge, malabo yung ilaw nyan o wala. So, halimbawa, malabo siya dahil nga hindi nagcha-charge. Ang isusunod natin dyan mga padreng, etong clip natin, naka-negative. Pumunta tayo dito sa 25 ampere na fuse. Sundutin natin yung 25 ampere na fuse dito sa kabilang terminal, naka-negative tayo. So, dapat to iilaw. So, pag sinundot natin sa kabilang terminal, kapag hindi siya umilaw, putol yung ating main fuse. So, syempre, dapat natin palitan.
halimbawa naman na kumpleto siya, umilaw. Ayan, halimbawa, umilaw din dito. So, okay siya. Ang isusunod naman natin mga padreng, gumamit tayo ng test light uli. Ito, test light. Tanggalin natin ito, yung ating ECM. So, tanggalin natin yan. Hugutin na natin sa kanyang pagkasakit. Kasi kung mapapansin nyo mga padreng, itong ating computer box, yung negative ng ating battery, kulay green na wire, dumirect siya rito. Tapos, yung kulay red na wire natin, sabi ko nga kanina, kung putol yung fuse, hindi siya magcha-charge. Kung hindi naman putol, ang next step natin, yung kulay red na wire, dumaan siya sa 25 ampere sa main fuse. Tapos dumaan siya sa 10 ampere na fuse dito. So, ang i-check natin, etong fuse na 10 ampere. So, etong clip natin, i-negative natin sa battery. Sundutin natin ng ganyan, dapat iilaw. Sa kabilang terminal, dapat iilaw. Kung hindi umilaw, putol yung ating fuse. So, kung okay naman po yan mga padreng, kung mapapansin nyo, yung red na wire, tumakbo siya sa 25 ampere, hindi putol yung fuse. Tumakbo sa 10 ampere, hindi putol na fuse. Yung red na wire, naging red na may brown. So, ibig sabihin, positive po yan. Ayan o. Pumasok sa ating computer box. Positive, negative. So, tanggalin po natin yung ating computer box. Hugutin natin sa kanyang socket. Itetest natin kung pumapasok po sa dalawang wire na yan. I-check natin dyan kung pasok yung ating 12 volts. So, ang gawin lang natin, etong clip, i-negative natin, nakatanggal yung ating computer box. Sundutin natin to, dapat iilaw yan. Ito, itong ating test light. So, kapag hindi umilaw to mga padre, possible na putol tong wire. Ito. Kasi okay yung fuse eh. Umiilaw naman sila dito, umiilaw. So, possible na tong wire na to, mahaba po kasi yan eh, pag nasa motor. So, putol to. Magpapalit lang tayo dyan o magpapagapang tayo. Ngayon, syempre, dapat i-check din natin tong green. Ito yung green na wire. So, nakatanggal pa rin yung ating computer box. Itong clip natin, naka-positive naman. I-check natin to na nakatanggal yung green na wire. Sundutin natin. Dapat iilaw yung ating test light. So, malinaw po ba tayo dito mga padreng? So, may pinapasukan yung ating computer box na green, na ground, tsaka positive. So, kahit hindi nakasusi yung ating susian, matik yan. Pasok yung positive, tsaka yung negative. Kaya kung itong dalawa na to ay nawawala, siguradong hindi magkakarga po yung ating battery. So, kung napatunayan nyo naman na okay yung fuse, okay yung wire, okay yung wire dito sa ating negative, ang isusunod naman po natin mga padreng, pansinin nyo po yung ating stator. Ang ating stator, may nakalagay siya na red, yellow. Hindi po ba ang ating mga stator may kulay pink tsaka yellow? So, yung yellow, siya yung ating minsan sa ilaw. Yung white naman, siya yung charging. So, mapapansin nyo dito sa Honda Click, yung red na may yellow, ayan o, red na may yellow, siya yung charging mga padreng. Siya yung nagkakarga sa ating battery. From stator, ibabato niya rito sa ating computer box. Ibabato naman ng computer box yung kuryente, red na may stripe na yellow. Ibabato niya sa relay. Ibabato niya sa ating starter charging relay. So, ayan. Ibabato naman ito ng starter charging relay sa main relay. Ayan. Papunta dito sa ating battery. So, pansinin nyo po mga padre. Red yellow. Ayan o, red yellow. Ibabato niya sa computer box. Ibabato ng ating computer box sa ating starter charging relay. So, pansinin nyo po, kung putol po tong wire na to,
or eto, hindi po magcha-charge yung ating battery. So ang gagawin po natin, continuity po ang gagamitin natin. So tatanggalin natin tong ating computer box. Lagi po natin tatanggalin yan. So tanggalin po natin yan. Gagamit po tayo ng eto. Itatapat lang natin dito sa may diode sign. So ayan, nakatapat po siya sa diode sign. Tapos yung ating test probe. Ayun, tumutunog po siya. Pag tumunog po yan, may continuity po yan. Ibig sabihin, hindi po putol yung linya. So, ang gagawin lang po natin mga padreng. So, dapat po kasi hindi natin hinuhulaan yan. Step by step talaga. So, tanggalin na muna natin tong ating computer box. So, lagi nyo po tatandaan, tanggalin nyo yung computer box kasi napakaselan po yan. So, ang gagawin lang natin, kung nakatanggal na yan, mahaba po yung wire na yan eh. Igaganyan lang po natin yan. Dulot dulo. So dapat tutunog pong ganyan yan. So tatlo po yan. Dapat i-continuity po natin yan. So kung hindi naman po siya putol, tumutunog naman siyang ganyan, itong tatlong wire po na yan. So good po yan. So pag napatunayan nyo po na good yan, nakatanggal po yung ating computer box. Pansinin nyo po to. Yung red yellow, lumabas siya rito sa computer box, papunta rito sa ating relay. So ang gawin lang po natin, nakatanggal yan, ganun din, continuity rito papunta sa ating relay. Dapat po walang putol to, kasi pag may putol po yan, talaga hindi magcha-charge. Ganun din po yung yellow. So continuity lang po, laging continuity lang yan. Ayan, continuity. So pag napatunayan nyo po na good dyan, good din to. So ngayon pansinin nyo po ito, black na may white. Itong black na may white mga padreng, positive supply po yan. Positive po yan. So kapag sinusi po natin yung motor natin, syempre para mapa-start natin, yung red na may white, didikit yan dito, magtatama sila. So ibig sabihin yung black na may white tsaka yung red na may white, positive po yan. Positive po yan mga padreng. So pag sinusi po natin yung motor para magpa-start, para umikot to, yung black na may white naging red na may white po siya. So positive supply po yan mga padreng. So tandaan nyo po yan. So pag na-check nyo po itong continuity, meron naman siya, tsaka to, check nyo po yung relay. Ito, baka sira po yan. Check nyo po yung relay natin. Try nyo pong magpalit nyan. So sa relay natin na to, yung starter charging relay, sabi ko nga po sa inyo, may black na may white. So pwede tayong gumamit dyan ng test light. Ito, pwede tayong gumamit ng test light. So ang gawin lang natin, tanggalin natin tong ating computer box. So i-negative natin tong clip, sundutin natin tong black na may white. So dapat po yan, dalawa po yung black na may white, isa sa main relay, isa sa starter charging relay. So dapat yung black na may white, dapat umiilaw po yan pag sinundot natin ng test light. So pag walang ilaw po yan, automatic po, hindi rin magcha-charge. So ganun lang po sana mga padreng, nasusundan nyo po. So dapat to hindi putol, continuity lang po yan, nakatanggal yung ating computer box. So dapat hindi putol. Ito naman may 12 volt supply galing battery. So kung kompleto po yan, at itong ating black na may white, meron pong supply dito sa ating charging relay, try nyo pong magpalit nito. Pag hindi pa rin nagkarga, magpalit na po kayo nito. Kasi tingnan nyo po yung connection. Ayan o. Tatakbo rito sa main relay. Tatakbo rito sa main fuse, papasok sa ating battery.
So, sana po mga padreng nasundan nyo po. Ulitin ko lang po, yung black na may white, pwede po natin gamitan ng test light po yan. Kasi positive po yan. Pwede po natin gamitan ng test light yan. So, etong red na may brown, pwede po natin gamitan ng test light yan. Tsaka etong ground po natin. Make sure lang po natin nakatanggal tong ating computer box o ECM. Pagdating naman po dito sa mga wire na to, continuity lang po yan. Tanggalin din natin yung computer box. Continuity. Ito 12 volts po yan. 12 volt supply yan. Tsaka to 12 volts. Ayan, 12 volts. Ito continuity. Tsaka to, itong tatlo na yan. So, siguradong mapapagana nyo na po yung charging system natin. Ngayon naman po kung okay po itong continuity nito, okay. Ito ay okay yung continuity. Napapasukan ng 12 volts to. Itong dalawa. Okay yung susian. Okay yung continuity. Okay lahat ng fuse. Okay lahat ng relay. Ang nasira nyo po ito. Yung ating computer box. So yun lang mga padreng, nagpapasalamat po ako sa mga subscriber ko na naniniwala po sa akin. Mga padreng, salamat po sa inyong mga suporta. Sana marami pa po tayong magawang tutorial para matutunan po natin. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.